Ito ang eroplano ng bansang gustong kontrolin ang ating karagatan. Ang J-10C, ang Vigorous Dragon ng China. At kung sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo sa West Philippine Sea, ito ang haharapin ng ating mga piloto sa himpapawid. Ngayon, titingnan natin ang J-10C nang walang emosyon. Hindi bilang isang eroplano na bibilhin ng Pilipinas, kundi bilang isang banta na kailangan nating maunawaan. At sasabihin ko sa inyo kung bakit kung may F-16V ang Pilipinas, hindi tayo walang laban. Ang F-16V o Block 70 ay ang pinaka-advanced na bersyon ng sikat na F-16 Fighting Falcon ng Lockheed Martin. Hindi ito ang lumang F-16 na nakikita ninyo sa mga lumang larawan. Ito ay isang ganap na bagong eroplano na may kakayahan ng 5th generation fighter sa presyo ng 4th generation. Ang J-10C naman, ang Vigorous Dragon, ay ang pangunahing non-stealth fighter ng People's Liberation Army Air Force sa South China Sea Operations. Ito ang eroplano na pwedeng magpatrol sa ating exclusive economic zone. Ito ang eroplano na pwedeng sumalubong sa ating Coast Guard escorts. Kaya kailangan nating malaman kung gaano ito kalakas at kung saan mahihina. Simula tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng modernong fighter, ang radar. Ang F-16V ay may AN/APG-83, ang Scalable Agile Beam Radar o SABR. Ito ay isang Active Electronically Scanned Array o AESA na radar. Ang hardware at software nito ay direktang nagmula sa mga radar ng F-22 at F-35. Ibig sabihin, ang radar ng F-16V ay may kakayahan ng 5th generation fighter. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Una, pwede nitong i-track ng sabay-sabay ang mahigit 20 targets sa himpapawid. Pangalawa, habang nag-track ito ng mga eroplano ng kalaban, kasabay nyon, pwede rin itong kumuha ng high-resolution na mapa ng lupa para sa precision strike, air-to-air at air-to-ground, sabay. At mayroon pang isa, ang F-16V ay may IRST capability sa pamamagitan ng Legion E-S system, isang infrared search and track system na pwedeng matukoy ang mga eroplano ng kalaban nang hindi nagpapadala ng radar signal. Pwedeng mahanap ng F-16V ang kalaban habang nakatago ito sa radar. Ang J-10C ay may KLJ-7 Alpha, isa ring AESA radar. At dapat nating aminin, ito ay isang capable na sistema. Pwede rin itong mag-track ng maraming target ng sabay. Pero narito ang pagkakaiba. Ang APG-83 ng F-16V ay proven at verified, ginamit na sa tunay na labanan ng maraming bansa. Ang KLJ-7 Alpha ng J-10C, ang tunay nitong kakayahan ay hindi pa fully verified sa labas ng Chinese state media at PLAAF exercises. Kahit ang mga Western analysts ay nag-iingat sa pagbibigay ng definitive na paghahambing. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi na ipapaliwanag, ang electronic warfare. Sa modernong aerial combat, hindi lang bala ang pumapatay sa eroplano. Pwede kang patayin ng missile na hindi mo nakita dahil hindi mo na-detect ang radar na nag-lock sa iyo. Pwede kang patayin ng missile na hindi mo naiwasang dahil hindi mo na-block ang guidance system nito. Ito ang electronic warfare. Ito ang invisible na labanan sa himpapawid. Ang F-16V ay equipped ng AN/ALQ-133, isang Advanced Electronic Warfare Suite. Ito ay may Radar Warning Receiver o RWR na nagbibigay alam sa piloto kung may radar na nag-lock sa kanya.
may chaff at flare dispensers para sa missile defeat at ang APG-83 mismo ay may low probability of intercept mode. Ibig sabihin, pwedeng mag-scan ang radar nito nang hindi madaling matukoy ng kalaban. Sa madaling salita, ang F-16V ay hindi lang lumalaban. Ito ay nagtatago habang lumalaban. Ang J-10C naman ay may integrated electronic warfare system kasama ang radar warning receiver at electronic countermeasures. At dito, dapat tayo maging seryoso dahil ang pinakamapanganib na kakayahan ng J-10C ay hindi ang eroplano mismo. Ito ang PL-510 missile. Ang PL-510 ay may miniature AESA radar seeker at pwedeng gabayan ng AEW at Sea aircraft sa pamamagitan ng data link kahit hindi pa nag-activate ng sariling radar ang J-10C. Ibig sabihin, pwedeng mag-launch ng missile ang J-10C. Habang radar silent pa ito, hindi mo malalaman na iniatake ka hanggang huli na. Pero narito ang sagot ng F-16V sa bantang yon. Ang IRST system ng F-16V ay pwedeng mag-detect ng J-10C nang hindi umaasa sa radar return dahil gumagamit ito ng infrared signature ng makina ng kalaban. Kahit radar silent ang J-10C, mainit pa rin ang makina nito at mahahanap iyon ng IRST. Bukod pa rito, ang F-16V ay may access sa US-NATO Data Link Network. Ibig sabihin, kahit hindi pa nakikita ng sariling radar ng F-16V ang J-10C, pwede siyang matukoy ng ibang sensor at ipasa ang track sa piloto. Ito ang network-centric warfare at dito malayo ang kalamangan ng F-16V. Ngayon, pag-usapan natin ang tactical na kakayahan sa within visual range combat. Ito ang tinatawag na dogfight. Sa aerial combat, may dalawang pangunahing uri ng close-range engagement. Una, ang one-circle fight. Ito ay kapag parehong eroplano ay nagtuturn papunta sa isa't isa, naghahanap ng pinakamabilis na way para ma-achieve ang gun solution. Pangalawa, ang two-circle fight. Ito ay kapag parehong eroplano ay nagtuturn palayo sa isa't isa, naghahanap ng energy at positioning advantage sa mas malawak na turning circle. Ang J-10C ay may canard delta wing configuration. Ang canard, ang maliliit na pakpak sa harap ng eroplano, ay nagbibigay ng exceptional instantaneous turn rate. Ibig sabihin, sa one-circle fight, ang J-10C ay sobrang bilis na makaka-achieve ng firing position. Ito ang natural na kalamangan nito sa malapit na labanan. At kung may thrust vectoring engine ang J-10C tulad ng WS-10BT VC variant, pwede pang mapabuti ang kakayahan nito sa extreme low-speed maneuvers. Sa one circle, mapanganib ang J-10C. Pero narito ang taktika ng F-16V laban sa J-10C. Ang F-16V ay may napakataas na sustained turn rate. Ang kakayahang mapanatili ang mataas na G-force sa mahabang panahon. Sa two-circle fight, ito ang kalamangan ng F-16V. Habang sinusubukan ng J-10C na mag-achieve ng positioning sa one circle, ang F-16V ay mag-disengage, mag-extend, at babalik sa engagement sa sariling terms nito. Ito ang tinatawag na energy management. Ang F-16V ay dinisenyo para sa sustained high energy combat, hindi lang para sa instantaneous burst ng maneuverability. Sa tamang taktika, ang F-16V ay hindi dapat pumasok sa one circle laban sa J-10C. Ang labanan ay dapat mangyari sa terms ng F-16, sa two circle, sa BVR, sa energy. At narito ang pinakaimportanteng tactical na katotohanan. Sa modernong aerial combat, ang layunin ay hindi na ang makalapit sa kalaban. Ang layunin ay patayin siya bago pa man makita. Ito ang Beyond Visual Range Combat or BVR. Ang aim
120 AMRAAM ng F-16V ay isa sa mga pinaka-proven na BVR missile sa mundo at sa pamamagitan ng APG-83 AESA radar at IRST, ang F-16V ay may mas mataas na first shot probability, ang kakayahang mag-launch ng missile bago pa man makalapit ang J-10C sa effective range ng sarili nitong PL-510. Sa BVR, ang F-16V ang nangunguna. Ang F-16V ay ginagamit ang General Electric F-110-GE-132. Nagbibigay ito ng hanggang 29,500 pounds ng thrust. Ang eroplano ay may kakayahang umakyat ng mahigit 50,000 feet bawat minuto. Ang J-10C ay gumagamit ng WS-10B, domestically produced engine ng China. Sa papel, magkatulad ang kanilang thrust-to-weight ratio. Pero ang makina ng F-16 ay may mahigit 40 years ng proven reliability at global support network. Ang WS-10B ng China ay relatively bago pa lang. Marami pang kailangan nitong patunayan sa maintainability at service life. Ang F-16V ay isa sa mga pinakamaraming sandata na maaaring dalhin ng kahit anong 4th generation fighter sa mundo. Para sa within visual range combat, dala nito ang AIM-9X Sidewinder, ang pinaka-advanced na short-range infrared missile ng Estados Unidos. Ang missile na ito ay may high off-bore sight capability. Pwedeng mag-lock-on ito sa target na hindi direkta sa harap ng eroplano. Kahit saan tumingin ang piloto sa helmet-mounted display, maaaring sundan ng missile ang target na yon. Para sa BVR, ang AIM-120 AMRAAM, isa sa mga pinaka-trusted na BVR missile sa mundo na may mahaba ng track record sa tunay na labanan. Para sa ground strike, pwedeng magdala ang F-16V ng JDAM Precision Guided Bombs, Paveway Laser Guided Bombs, GBU-3 9 small diameter bombs para sa surgical precision strikes, at AGM-65 Maverick air-to-ground missile. Para sa pagsira ng kalaban na radar systems, ang AGM-88 HARM. Para sa long-range precision strike, ang AGM-15A8 JASSM cruise missile na may stealth characteristics at pwedeng i-launch ng malayo sa enemy air defense zone. At para sa dagat, ang AGM-8 for Harpoon anti-ship missile para sa isang bansa na nagpoprotekta sa sariling karagatan. Ito ay isang kakayahan na wala sa J-10C. Ano ang dala ng J-10C na dapat nating ikabahala? Para sa within visual range combat, ang PL-10, isang imaging infrared missile na may high off-bore sight capability, direktang katapat ng AIM-9X. Sa loob ng visual range, mapanganib ang J-10C. Para sa BVR, ang PL-510. Ang domestic na bersyon nito ay may estimated range na 200 to 300 kilometers. Ito ang missile na sinasabing ginamit ng Pakistan laban sa India, at kung totoo ang mga ulat, isa ito sa mga pinakamapanganib na BVR missile na nakita sa tunay na labanan sa nakaraang mga taon. Pero, at ito ay mahalaga, ang export version ng PL-510 ay may significantly reduced range. Hindi ibibigay ng China ang full capability version kahit sa sarili nitong mga proxy. Ang F-16V Block 70 ay may structural service life na 12,000 hours ng lipad, mahigit 40 years ng serbisyo para sa karamihan ng Air Force. Ang F-16 ay may network ng mahigit 500 suppliers sa buong mundo. Kahit saan may suporta. Ang Pilipinas bilang bahagi ng US Security Network ay may direktang access sa lahat ng parts, training at upgrades. Ito ang pinaka-importanting kaibahan. Ang J-10C ay isang eroplano ng ating territorial adversary.
hindi tayo maaaring umasa sa logistical support ng bansang kinakampihan natin sa West Philippine Sea. Ang sovereign dependency risk dito ay hindi theoretical. Ito ay existential. Ang F-16V ay isang NATO standard na eroplano. Ang lahat ng weapons, data links at communication systems nito ay compatible sa US at allied forces. Aktibo tayong kasali sa balikatan at ang F-16V ay co-communicate ng parehong wika ng US Air Force at US Navy. Ang J-10C ay gumagamit ng Chinese data links at communication systems, hindi compatible sa US systems. Sa panahon ng krisis sa West Philippine Sea, kung kailangan natin ng US air support, ang F-16V ang makakaalam kung nasaan ang lahat. Ang J-10C hindi. Kailangan nating maging tapat tungkol sa J-10C. Ito ay hindi isang mahinang eroplano. Ang PL-510 missile ay isang serious na banta. Ang Canard Delta configuration nito ay nagbibigay ng tunay na kalamangan sa one circle within visual range combat. Ang ESA radar nito ay nagbibigay ng real capability sa BVR engagement. Kung ito ang haharapin ng ating mga piloto, hindi ito magiging madali. Pero ang labanan ay hindi mangyayari sa terms ng J-10C. Mangyayari ito sa terms ng F-16V, BVR energy management, network-centric, proven weapons. Doon mananalo ang Pilipinas. Ang F-16V ay hindi perpekto. Mahal ito. Matagal ang proseso ng pagbili at marami pang political na hadlang. Pero kapag tumitingin tayo sa radar, electronic warfare, tactical capability, armas, logistika at strategic alignment, ito ang eroplano na kailangan ng Pilipinas laban sa bantang naghihintay sa ating karagatan. Hindi dahil sinabi ng Amerika, kundi dahil yon ang sinasabi ng mga numero. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.